Nasa iyo na ba ang banal na espiritu? Ito ang ating tatalakayin sa video ito. Kung ikaw ay isang tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, isa lang ang ibig sabihin niyan mga kapatid. Nasa iyo ang banal na espiritu at ikaw ay ligtas na. Ngunit kung wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, wala pa sa iyo ang banal na espiritu, ibig sabihin, hindi ka paligtas at ikaw ay patungo sa kapahamakan kapatid. Kung hindi ka pa nakasubscribe, maaari mong pindutin ang subscribe button upang updated ka sa ating mga bagong videos, and don't forget to like and share para maraming makakita. Mahalaga na dapat nasa sa iyo o nasa atin ang banal na espiritu. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, ang mga taong nananampalataya ay pinananahanan ng Espiritu Santo o yung tinatawag na banal na espiritu. At ganun din sa atin. Kung sinasabi nga natin na tayo ay tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin din yan mga kapatid, pinananahanan din tayo ng banal na espiritu. Dahil hindi naman talaga natin pagmamay-ari ang ating katawan. Pagmamay-ari ito ng ating Diyos. Kumbaga, pinahiram lamang sa atin ito ng Diyos. Dahil binili niya na tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ibig sabihin yan mga kapatid, dapat nananahan na sa atin ang banal na espiritu. Ngayon mga kapatid, paano natin malalaman kung talagang nasa atin na ang banal na espiritu? Ano nga ba yung patunay o mga pruweba na ang banal na espiritu ay nasa atin na? Mga kapatid, ito po ang ating pwedeng gawing basihan o dapat isaalang-alang upang malaman natin kung ang banal na espiritu ay nasa atin na. Ang dalawang patunay na nasa iyo ang banal na espiritu. Una, transformation o pagbabago. Kapag nasa iyo ang banal na espiritu, hindi na ikaw yung tulad ng dati. Kung talagang nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, bagong tao ka na. Hindi na ikaw yung dating makasalanan, hindi na ikaw yung dating masama yung ugali, hindi na ikaw yung dating ikaw. At ngayon, tingnan mo yung sarili mo. Kung sinasabi mong nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, may pagbabago ba? Kapatid, kapag wala, tanungin mo ulit yung sarili mo. Nasa iyo na ba talaga yung banal na espiritu? Kapatid, paano malalaman kung may pagbabago ba sa iyo? Ang makakasagot sa katanungang yan ay walang iba kundi ikaw. At mga kapatid, ang pinakamatibay na ebidensya na talagang may pagbabago sa atin ay simula noong nakilala natin ang Panginoong Jesucristo ay tinuring natin siyang Panginoon ng ating buhay. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang kadalasang unang papasok sa ating isipan ay si Apostol Pablo. Mga kapatid, nakita natin yung buhay niya. Bago siya talagang naging apostol ng ating Panginoong Jesucristo, bago talaga niya sinunod ang ating Panginoong Jesucristo, nakita natin na siya yung nagper-persecute at nag-uusig sa mga Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nung nagkaroon siya ng personal encounter sa ating Panginoong Jesucristo, at noong kinilala niya at tinuring na Panginoon si Kristo, nakita natin yung pagbabago sa Kanya. Unti-unti din may binago at ginawa ang Diyos sa buhay niya. Hindi na siya yung dating Pablo, yung dating umuusig sa mga Kristiyanong sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Simula noon, si Apostol Pablo na ang inuusig. Siya na ngayon ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Siya na yung handang mamatay para sa Panginoong Jesucristo. Siya ay tuluyang binago ng Diyos simula noong kumilala siya kay Kristo at nanahan sa Kanya ang banal na espiritu. Kung ano ang nangyaring pagbabago kay Apostol Pablo, ganyan din ang mangyayari sa ating mga mananampalataya ni Kristo.
Kung dati talagang hindi tayo naniniwala sa Diyos, hindi tayo sumasampalataya sa Kanya, marami tayong mga ginagawang hindi maganda sa harapan ng ating Diyos. Kung dati namumuhay tayo sa kasalanan, dapat na po natin itong talikuran sapagkat tayo ay may pananampalataya na at pagkilala kay Kristo bilang ating Panginoon. At pangalawa, yung tinatawag po natin na assurance of salvation. Ang ibig sabihin nito, ang ating kaligtasan ay selyado at may kasiguraduhan. Kung talagang ang banal na espiritu ay nasa puso mo, dapat sigurado ka na ikaw ay maliligtas. Hindi ka na nagdududa sa iyong kaligtasan. Ibig sabihin, hindi ka na natatakot sa kamatayan. Minsan hindi talaga maalis yung takot sa kamatayan. Pero mga kapatid, dapat hindi ka na matakot kung saan ka mapupunta. Kung talagang nananahan sa iyo ang banal na espiritu, wala nang pagdududa sa kaligtasan mo. Sigurado ka na 100% ikaw ay mapupunta sa langit. Kung ito ang nararamdaman mo ngayon kapatid, ang ibig sabihin lang niyan, ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo. Ayon nga sa Romans chapter 8 verse 11, kung naninirahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang espiritong naninirahan sa inyo. Mga kapatid, hindi dapat tayo matakot sa impyerno kung mamamatay man tayo. Kasi nga, yung banal na espiritu ay nasa ating mga katawan. Ang mga taong pinananahanan ng banal na espiritu ay imposibleng mapunta sa impyerno sapagkat ang destinasyon nila ay papunta sa langit. Mga kapatid, dapat tinataglay natin ang mga bagay na ito sapagkat ito ang katibayan na tayo ay pinananahanan ng banal na espiritu at para malaman natin ang ating kaligtasan ay may kasiguraduhan. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay hindi isang bagay na kapag sinabi nating tayo ay nananampalataya ay sapat na. Mga kapatid, ito po ay isang mahabang paglalakbay. Sabi nga dito sa Romans chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo ang namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Mga kapatid, napakapalad natin na tayo ay naging anak ng Diyos. At ang banal na espiritu ay nananahan sa atin, sa katawan natin mismo. Kaya wala ka nang dapat ikatakot at wala ka na rin dapat ipangamba. At naway nabigyan kayo ng pag-asa ng video ito. Salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Pagpalain kayo ng Diyos at ingat kayo palagi.